Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Brian Alfonso Libay at ito ang aking mensahe para sa isang mundo walang karahasan o sa English ay a message to a world without violence. So magsimula na tayo dahil maikilang ang aking oras. So I changed my clothes because I ran out of time. So I don't need a script to share with you the effects of violence on us as humans, as a whole, as a planet. Violence is not only affecting humans, but everything that is living. Violence does not only apply to humans, but also to animals, plants, and everything around us. Here's what I'm going to say to you. Violence is not the key to everything. Violence is not the key to freedom. So, how can we achieve peace without being violent? It's obvious, you know the answer. It's by being peaceful. Violence leads to violence, and peace leads to peace. So, if we manage to all unite and try to solve issues by being peaceful, then there is a tendency that we will become a peaceful planet. Because the world is so beautiful. Can we make space for violence? No, absolutely not. But some people choose violence for some reason. We don't know why. It's because being violent is more thrilling than being peaceful. No, it may be thrilling, but it costs your life. It costs your health. On the other hand, being peaceful does not cost you anything. And it gives you a benefit. It gives you a prize. Being peaceful gives you freedom. In contrast with violence, if you try to tackle an issue by being peaceful, then surely you will achieve that without any complications. Because if you want to achieve something by being violent, then you will achieve it, but it will cost something. And in contrast, if you want to achieve something by being peaceful, then you can achieve it, and it will even give you a gift, and you will have no problems. So here's what I'm going to say to you. Violence is not the key to everything. Again, I said that earlier. Violence is not the key to everything, and being peace is the key to unity. I love you so much. That's all. Bye. Ako tapos. Ang Tagalog ay nandito pa. Sa panahon ngayon na marami ng mga kurap sa ating bansa, ay mga tao ay nagre-resort na sila sa pagiging violente. Bakit? Kailangan natin magiging peaceful. Kasi pag maging violente tayo, ay sabi ng Englishero self ko, ay gagawa ito ng marami pang problema. Kaya, ang sasabihin ko sa inyo, ay maging peaceful kayo. Kasi hindi talaga matatapos ang ating suliranin kapag pagiging violente kayo. At ang pagiging violente mo ay makaka-influence sa ibang tao, lalo na sa kabataan. At lalaki sila na magiging violente. At ang pagiging violente, and it will affect your mind. Being negative will affect your mind. And corruption starts from negativity. And negativity starts from violence. So here's what I'm going to say to you. Be peaceful. Have some sense of mind. Free your mind. And in fixing problems, you need to think wisely. You need to be with thinking. You need to think
about your decisions, so it will not lead to any more problems. And if you want to solve something, then at least solve it by being peaceful, because being peaceful is beneficial. It will benefit you. Yun lang po. Bye-bye! So, hindi pa ako tapos. Nandito pa rin ako ngayon dahil gusto ko mag-storytelling sa inyo. Here is my message to a violence-free world. Isipin mo na ikaw ay isang bata. Ikaw ay nakitira sa isang mundo na walang karahasan, walang patayan, walang mga nag-aaway. Peaceful lang. Ikaw ay nakakapunta sa paaralan nang hindi nag-iisip kung mahumatay ka ba sa araw na yun. At freedom lang, walang karahasan. At pagpasok mo sa eskwela ay mga kaklase mo ay nakangiti. At pagbalik mo sa inyong bahay ay nakinig ka sa balita na sa halip na 100,000 katao ang namatay, ay makakarinig ka na 100,000 katao ang nabigyan ng ayuda. Dagdagan. I was just thinking, violence is developed by humans, not only humans but every animal, because it's our survival instinct. Pero sa pagtakol ng mga problemang pang-sosyal, kagaya ng mga problema ngayon na naranasan natin sa politika, sa social media, o sa mga paaralan, ay hindi naman natin kailangan ng violence dahil hindi yun natural. Pwede lang tayo gagamit ng violence kapag nasa near-death situation na tayo, kagaya ng I was chased by a dog. Wag naman sa dog, ito na lang, I was chased by 3 lions. Yun lang yung time na pwede ka magiging violente dahil buhay mo ang nakasalalay doon. Kung magiging peaceful lang sana tayo sa halip na magiging violente, ayun yung ating nadatnan na lugar sa ngayon. Kaya, importante talaga ang pagiging payapa dahil it changes everything significantly, gaya ng narrate ko sa inyo kanina. Yun lang sana yung mundo natin kapag hindi tayo nagre-resort sa karahasan sa pagsulba ng problema. Pero hindi pa tapos yung oras natin dahil may tsansa pa rin sa pagbabago. Tayo, mga kabataan, ay meron na tayong tendency na magresolba ng mga problema sa pamamagitan ng pagiging peaceful, kagaya na lang ng pag-peaceful rally o yung pag-share ng ating saloobin sa social media. Yun yung mga paraan ng pag-solve ng problem ng hindi pagiging violente. Hindi naman ako nagsasabi na sa pamamagitan ng post sa social media ay hindi na yung violente, kasi meron pa rin mga tao na nagiging mean sa social media. Pero mas maganda pa kung sa social media ka magpo-post kaysa sa lol. I have no words. So, yun lang po. Bye. Good night. Pagkabigo, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko. Itigil ka gani.